Humigit kumulang 1,000,000 piso tinangay ni Father sa isang parokyano. Nag-invest po kami ng pera. Total po ng 1M. Pinasagad niya po ng loan. Tapos, ayun, hanggang sa tumakbo na. At kilalanin ng aswang. Tama pong narinig nyo. Aswang sa Quezon na hindi naghasik ng lagim, kundi ng gagamot. Ako lang yung lumitaw na nagbabago yung anyo, tapos sa kisame may nakikipag-usap na aswang. Nakikita ko talaga literal. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Kilala ang mga pari bilang alagad ng Diyos na naghahatid ng pagpapala, kabutihan at kapurihan. Subalit, may mga pari rin na akala mo'y sagrado, pero sila pala ang manloloko. Para sa isang bansa kung saan Kristiyano ang nakararami, nagsisilbing simbolo ng kabanalan at pagmamahal ng Diyos ang mga pari. Ngunit paano kung ang dapat na kumakatawan sa mga aral ng Biblia ay siya palang mapanlinlang? Sa isang bayan sa Cavite, si Father naging scammer. Inutang nyo rin yung iba. Niloan po na. Niloan. Naku. Sa pamamagitan ng investment scam, 1,000,000 pisong nalimas mula sa isang parokyano. Ang biktima, si Sol Nina Loyola, na isang negosyante. Si Nina ay simpleng may bahay lamang at ina sa 3 supling. Ako po si Sol Nina Sisracon Loyola. I'm 32 years old from Barangay Baliwag, Magallanes, Cavite. Likas na kay Nina ang mahilig sa pagninegosyo, gaya na lang ng pagbibenta ng mga alahas at accessories. Siguro nag-start ako ng 50K. Tapos hanggang sa lumago lang ng lumago. Tapos syempre, dati naman kasi kumpleto ang sahod ng asawa ko, kaya malaki rin yung tulong na para doon din ako kumukuha ng pambanto sa mga tinitinda ko. Ngunit hindi niya inakala na darating ang araw na mauudlot ang kanyang pagtamasa ng masaganang buhay. Dahil ang kanyang mga pinaghirapan nalimas sapagkat isang investment opportunity na ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Ang salarin, hindi isang pangkaraniwang kawatan, kundi isang paring may asawa at nagsabwatan. Kinilala ng mga otoridad ang sospek na si Mark Lester Sinense Ligaspi, isang pari ng Iglesia Filipina Independiente sa isang kapilya sa Naik, Cavite. Katulong niya sa panggagancho ang kanyang asawa na si Roxanne Camille Anglo Ligaspi. Yes po, opo. Nakapag-invest po ako sa isang, yung dito na po, kay Camille, kay Roxanne Camille na luxury bags. Nag-invest po kami ng pera na which is kikita daw po ng 8% monthly. Pinag-loan niya po yung asawa ko ng, ang una po ay 400,000, tas 600,000. Bali total po ng 1M. Pinasagad niya po ng loan. Tapos ininvest po namin sa Migis na puro luxury items po. Tapos, ayun, hanggang sa tumakbo na. Bali, nakapagbigay pa siya ng profit na 2 beses, 36,000 yung kinita. Pero hindi lang 1 beses o 2 beses ako nakapagbigay ng pera sa kanya. Una, yung 600, tas yung 400, 100, tas 450 pa. Yun. Madami 50K din. Tapos, hindi kasi ako kumukuha sa kanya ng profit eh. Kasi, di ba, meron kasi kaming contract na kikita siya monthly. Pero hindi kasi ako kumukuha sa kanya kasi meron naman akong panggastos na kinikita ko sa pag-online selling ko. Dahil na rin sa rekomendasyon ng kanyang tiyahin, agad na engganyo si Nina sa oportunidad na hatid ng scammer na si Father Mark at asawang si Camille. Ang modus ng mag-asawa ay ang pagbebenta ng luxury bags
sa mga kilalang politiko, mga negosyante at iba pang kliyente. Aabot sa daan-daan libo hanggang milyon-milyong piso halaga ng bawat item. Tumatagingting na 3 milyong piso ang nailagay ni Nina sa investment scheme na mag-asawa. Mula sa mahigit 40,000 pesos na buwan ng sahod, 4,000 na lang ang monthly take-home pay ng kanyang asawa. Dahil umutang siya ng 1 milyong piso sa trabaho para lang makapag-invest sa pari. Ayon kay Nina, siya raw mismo ang nagtungo sa bahay ng pari para maghulog ng pera. Personal niyang inabot ang investment kay Father Mark. Pero sa tuwing matatapos ang transaksyon, tila malamig pa raw ang pakikitungo sa kanya ng pari. Dahil hindi raw ito nagkikipagkwentuhan sa kanya. Hindi niya raw kinukuha ang tubo mula sa investment. Sa halip ay nire-reinvest niya ito sa pari para mas lumaki pa ang posibleng kita nito. Pero matapos lang ilang buwan, nagsimula ng pumalya ang pag-intrega ng kita ni Father sa kanya. Kaso nung after pandemic kasi humina na rin yung online selling. So, tas wala na rin si Camille, wala na rin si Father, hindi na rin sila mahagilap. Sa mga sandaling yon, tila ipinako raw siya sa krus dahil sa kalbaryong bumagsak sa kanya at sa pamilya. Ang pari na kanilang pinagkakatiwalaan na magbibigay daan sa mas maraming biyaya, animoy naging kampon ng kasamaan dahil sa panlilinlang na ginawa. Lalong masakit para kay Nina dahil parang naloko raw siya ng demonyong nagpapanggap bilang alagad ng Diyos. Pero tuloy pa rin daw ang pag-asik ng lagim ni Father. Natangay niya rin at ng kanyang asawa ang ilang daang libong piso mula sa tiyahin at sa iba pang kaanak ni Nina. Agad kumalat sa social media ang balita tungkol sa malawakang scam na kinasasangkutan ni Father Mark at asawang si Camille. Dahil dito, naglabasan na rin ang iba pang mga biktima. Nagsimula silang bumuo ng iba't ibang group chat. Ayon kay Nina, sa isang group chat pa lamang, umabot na sa halos 400 ang miyembrong nagansyo. Kaya hindi raw malayong aabot sa mahigit 1,000 ang bilang ng posibleng naloko. Pero hindi lang pala sa Cavite nagkalat ng lagim si Mark at kanyang asawa. Mayroon din daw silang naging biktima sa probinsya ng Laguna, Batangas at mga karatig na probinsya. Mababawi pa kaya ni Nina ang perang ininvest sa pari at sa asawa nitong kapwa scammer? Tutok lang dito, magbabalik pa ang kapatid nyo. Sa payapang bayan ng Magallanes sa Cavite, nabulabog ang tahimik na pamumuhay ng mag-asawang Nina at Rodelson Loyola. Yan ay matapos silang mga biktima ng isang investment scam ni Father Mark Legaspi at asawang si Camille. Sa kasamang palad, hindi lang pala silang pamilyang nabiktima ng mga sospek. Daan-daan pang individual na naglagak na milyon-milyong piso ang naloko. Kabilang na ang magkapatid na sina Jane at Ann. 5 milyong piso ang nakulimbat sa dalawa at kanilang mga kaanak. Sa akin po, kasama yun sa kapatid ko, total of 3.1 million po. Una ko pong binigay sa akin, 250,000. Sa nanay ko naman po, 150,000. Tapos po, nung after 2 weeks po, nung sinabi ko po sa kanya, naglagay din po siya. Ang una niya rin pong nilagay, 250,000. Si Jane, na dating OFW, ang nagikayat daw sa kapatid na si Ann na isa namang healthcare worker at sa iba pang miyembro ng pamilya na mag-invest kay Father Mark. Ano po kasi ako, sir, from OFW po kasi ako. February po ako umuwi. Almost 8 years po ako sa Abu Dhabi. Tapos nakapag-decide na po ako umuwi for good. Tapos yung sister-in-law ko naman po ay may investment din po doon sa kay Camille. Ngayon, binanggit niya po yun sa akin. So doon po namin nalaman yung investment na yun. Kaya yung pong pinanglagay ko po doon ay yun po yung pinang-uwi ko nung pinag-ipunan ko po sa abroad. Nasa 250,000 din po. Followed by 500,000 po. Tapos po sumunod na po mga 500 po ulit. Tapos naglagay pa po ako ng 1 million. May 2 million pa po. Kasi po,
parang po pagka po yung ate ko, sa kanya po kasi nagme-message. Tapos po pag sinasabi po na pakisabi sa kapatid mo na maglagay siya ng ganitong amount, like halimbawa 2 million, papatubuan ko ng 25% sa isang buwan lang, tapos ibabalik ko rin agad. Tapos parang ang mindset ko po nun, maibabalik agad yung pera, tsaka natutubo siya. Talaga pong ginaw ko po yung 2 million that time. Tapos po, after 1 month po, nagbigay po siya ng tubo doon, which is 500,000. Tapos po, after po nung 1 month, sabi ko po yung pinag-usapan natin is tapos na. Pwede ko na bang kuhanin yung 2 million? Tapos po, ang lagi niya pong sabi sa akin na may nag-pull out daw po na investor, hindi daw po niya muna maibibigay. Hanggang sa, yun na po yung pinakalas po na pag-uusap po namin. Dahil sa nangyari, nagkalamat daw ang relasyon ng magkapatid matapos silang mahudas ni pare. Kaya isa siya sa mga hindi nag-atubiling magsampa ng kaso laban kay Father Mark. Samantala, sa isang spot report ukol sa apprehension of other wanted persons, Maragondon Municipal Police Station, November 20 noong nakarang taon, dakong 2:00 ng hapon, nadakip ng mga pulis ang 2 suspect. Yan ay sa bisa ng arrest warrant na ibinaba ng Municipal Trial Court ng General Trias Cavite. Patong-patong na kaso ang kinakaharap ni Mark Lester Legaspi at asawang si Roxanne Camille Legaspi. Pero agad na nakapagpiyansa ang mag-asawa sa halagang 100,000 pesos. Ilang oras lang itinagal ng mag-asawa sa piitan na ikinagalit ng mga biktima. Ayon kay Nina, nang pumutok ang balita sa pagkakaresto ng mag-asawa, dumagsa ang maraming biktima sa police station. Ngunit wala silang magawa dahil nakapagpiyansa agad ang mag-asawa at hindi rin naman daw nila ito maaaring presahing magbayad sa kanila. Simula nung makapagpiyansa sila Father Mark at si Camille, nagsimula na rin ang kanilang pagtatago. May mga kaso pa rin kasing nakasampa laban sa kanila. Kaya sa kasalukuyan, nananatiling pugante pa rin ang pare at asawa. Sinubukan namin kunin ang panig ng mga suspect sa pamamagitan ng tawag at text, pero hindi sila tumutugon sa amin. Sa kabila ng kwentong panloloko ni Father Mark, ayon sa inilabas na datos ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, bumagsak ng halos 36% ang bilang ng mga investment scam. Mula sa mahigit 12,000 noong 2023, nasa mahigit 8,000 na lang ito ngayong taon mula Enero hanggang Hunyo. Upang mas mabigyan pa ng tamang edukasyon tungkol sa tamang pag-invest at makaiwas sa scam ang ating mga kapatid, narito ang ilang tips mula sa isang registered financial expert at investment advisor. So kapag nagbibigay na ng mga around at least 8% to 10% guaranteed, yan. Clear issue na yan. Second, walang lisensya yung mismong nagsusulisit ng funds kasi they need to register themselves. Number 3, walang lisensya yung mismong organization. Ibig sabihin, ako, I need to be affiliated with an organization na may lisensya to solicit investments. Kapag wala rin silang ganun, then it's also a red flag. Number 4, medyo hindi align sa mismong business yung taong ito. I need to do some research. Lastly, kapag sobrang hype na hype yung mga taong ito na mag-invest ka na dito din, last slide na ito. That's another part of the anatomy of scam. Kung meron kang 1 million dito at last na to, hindi mo na mapukuha tong ganitong return. That's also a very clear indication na hinahype ka lang nito until such point na kailangan mong sumali and then all of a sudden mawawala sila. Alright? And lastly, yung binibigay lang sa mga bank accounts nila, yung mismong pera. Kasi ano yun, we called it commingling of funds. We don't do that. Instead na i-send directly sa organization, hindi, i-send mo na lang sa mismong tao katulad ko. And ano yung pwedeng gawin ng ating mga kababayan to prevent getting scammed? Number 1, always deal with a certified investment solicitor. Ibig sabihin may lisensya. Number 2, make some research. Kunwari may offer sa'yo,
then you can actually ask for, I'll give me at least 1 week to make a relevant research. Yung research, huwag ka lang madaan sa sabi-sabi. Dahil yung research na to, dapat at least meron kang criteria for judging. So, itong company ba na to, stable to. Pangalawa, kapag bumagsak tong company na to, makukuha ko pa ba yung pera ko? Kapag hindi, sino yung pwede kong takbuhan? Number 4, ito bang kumpanya na to, gaano ka lihiti mo ito? Huwag ka lang magfo-focus directly dun sa return of investments na tinatawag. Mag-focus ka dun sa risk management. Kung hindi ka marunong magbasa ng mga fine prints, then makipag-team up ka with 3 people. Number 1, makipag-team up ka sa isang financial advisor. Okay? Financial planner or financial advisor. Number 2, kung sobrang hindi ma-explain pa, kasi kailangan ng mga legalities or legal terms, then you team up with an attorney. Ibig sabihin, hindi lang yung nakapasa sa bar ha, kailangan merong at least experience. And lastly, syempre, dapat may mga kaibigan ka ding accountant, CPA, or di kaya, let's say for example, mga bookkeepers na merong alam in terms of the technicality ng financial. Kung wala tong tatlong P na to, huwag kang mag-i-invest dyan. Number 1, purpose. Hindi clear yung purpose mo. Huwag kang mag-i-invest. Number 2, wala kang peace of mind. Number 3, prosperity. Ibig sabihin, madadali ba yung prosperity journey ko? Baka mamaya, malugmok pa ako sa kahirapan at ma-stress pa ako. With that criteria, I believe it will help a lot of Filipinos na magkaroon ng magandang pamantayan in terms of getting into that investments. Bilang tulong sa mga biktima, nagpaabot ng cash assistance ang ating programa para kay Nina at sa magkapatid na sina Jane at Ann. Maliban dito, inilapit din natin ang kaso ng 3 biktima sa isang abogado. Dito po sinasabi ng ating batas na ang estafa, ang basic definition ay ang pagkuha ng pera ng iba o kagamitan ng iba gamit po ang panloloko o deceit. Mas maganda po siguro dito as a matter of legal advice na hindi lang po BP22 ang ikaso sa kanila. With the aid of our NBI Anti-Fraud Division, pwede po natin investigahan itong Aglipayan priest upang malaman kung ano po ang pwede nating mapresenta as evidence na sila ay ng estafa in large scale. Once more, para po panigurado na hindi sila makakalakad at makakaloko pa ng iba even while the case is pending, the case should not be BP22 but rather estafa in large scale. So yun po ang ating pwedeng gawin. Gagabayan po namin ang aming mga complainant papunta po ng NBI Anti-Fraud Division upang po mag-umpisa ng investigasyon at kung nakakalap po ng sapat na ebidensya, pagkatapos po silang patawagin sa NBI, ito po ay magbubunga sa isang case before the prosecutor's office for preliminary investigation. At the resolution of the preliminary investigation, the information will be filed to the courts kung saan the court will do its judicial determination of probable cause at mag-i-issue po ng kanilang warrant of arrest. Pag sila po ay naaresto dito sa warrant ng large-scale estafa at ng hindi po BP22, bail is not guaranteed at mapapanigurado po tayo na sila ay mapapakulong habang gumugulong po ang kaso. Once again, we need to establish sufficient evidence in order to do this at gagabayan po namin ang aming mga complainant para mapanigurado na kumpleto po ang ating kaso. Payo naman ng Maragondon PNP sa ating mga kababayan, hinay-hinay lang sa pag-invest. About sa mga ganyan po na mga nai-scam, i-background check nyo muna kung yun bang kanyang business, halimbawa, yung business niya is, halimbawa, registered ba yan? Di ba? May mga kaukulan bang dokumento yan? Yan ba nag-i-exist talaga? Baka kasi nag-offer lang na malaking interest, na-encourage ka na agad, maluloko ka talaga. Mahirap. Bago kayo mag-invest, siguraduhin yung tama yung pag-i-investan nyo, di ba? At kung may mga offer na malalaking interest, mag-background check muna kayo. Kaya naluloko rin yung iba nating kababayan kasi sayang, pinaghirapan nila yan. So sa mga kababayan po natin na halimbawa, maloko kayo ng mga ganyang scammer, magsadya po agad kayo dun sa police station na nakakasakop dun sa lugar. Then pwede po kayong humingi ng assistance doon sa pulis natin para makapagsampa ng reklamo, kaukulang reklamo doon sa scammer. Samantala,
sa pinakahuling balita ni Nina, nakapagmisa pa ang puganting pare sa dati nitong kapilya para sa isang namatay na kapitan. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis para matugis ang mga suspect. Last time na nakita ko siyang nagmisa, nung namatay yung dating kapitan yata dito, siguro last December 2023, meron siyang inatinan na parang Christmas party, ganun. Nakasama yung mga youth yata ng simbahan na to. Dalangin ni Nina at ng daandang biktima. Gumulong na sa hustisya para masintensyahan at makapagbayad ang paring nanlinlang sa kanila at nangako ng biyaya. Lahat tayo nananalig at nananampalataya na mabiyaan na magandang buhay. Ngunit sa panahon na talamak ang mga kawatan, para man lamang kailangan nating maging maingat. Dahil ika nga sa kasabihan, minsan ang mabangis na lobo nagkukubli bilang maamong tupa. Tutok lang dito, magbabalik pa ang kapatid nyo. Mula sa pari na nagsimula bilang alagad ng kabutihan na nagtapos ang kwento sa kasamaan. Dito naman tayo sa isang dating aswang na ngayon ay nagpatayo ng pagamutan. Paano ito nangyari? Narito ang kanyang kwento. Sa Pilipinas, tuwing kakagat ng dilim, may mga naghahasik na ng lagim. Sa bawat nayo ng bansa, laman ng kwentong bayan, ang mga aswang. Ayon sa mga alamat, sila mga nilalang na naghasik ng kadiliman at kasamaan. May mga nagbabago ng anyo, sumisipsip ng dugo at kumakain ng tao. Pero teka, hindi na raw ganito ang mga aswang ngayong modernong panahon. Hindi na raw uso ang mga nakakatakot na aswang. Ang iba kasi sa kanila, harmless na. Isa na riyan si Glory Jane, ang tinaguriang modern-day aswang ng San Pablo, Laguna. Pagdating daw sa kanyang pagiging aswang, siya ay loud and proud. Pero kung hindi nakakatakot, ang usapin tungkol sa mga masasamang elemento ay nagiging biro o katatawan na lamang. Hindi. Kasi kung meron man, I don't think na makasurvive sa panahon ngayon na modern na. Hindi. Kasi kwento-kwento lang yan ng mga matatanda noong unang panahon para matakot at sumunod yung mga bata sa kanila. For me, personally, di ako naniniwala sa aswang. Ngayong tumatanda na ako. Pero nung bata ako, sobrang takot ako sa aswang. Ngayon, siguro sobrang wala na akong time para mag-observe around me. So parang nawalan na lang ako ng kinakatakutan kundi mag-fail na lang talaga sa grades. Yun lang. Wala na halos naniniwala na posible pa silang mabuhay sa modernong panahon. Pero ayon kay Glory, siya raw mismo ay may mga nakakausap pa rin na aswang katulad niya. At hindi na raw sa mga bundok nakatira. Ang difference kasi, ang aswang pag pinuntahan mo, may silong sa ibaba, malansa ang bahay, nasa tuktok ng bundok, walang kapitbahay. Sa ngayon kasi ang aswang ay bihira, nakakondo. Yung pinuntahan kong aswang nakakondo. Sabi niya makabago daw siya at saka siya daw yung rich na aswang. 9 na taong gulang pa lang daw si Glory. Alam na ng kanyang mga magulang na siya ang susunod na aswang ng kanilang angkan. Ang mga kapatid niya kasi lumaking normal tulad ng kanyang ina. Siya lang daw ang nakamana ng dugong aswang mula sa ama. Ako lang yung lumitaw na nagbabago yung anyo, tapos sa kisame may nakikipag-usap na aswang. Nakikita ko talaga literal. Marami raw miyembro ang kanilang pamilya na pilit tinalikuran ng pagkakaroon ng dugong aswang. Dahil hindi nila tanggap ang kanilang kapalaran, pinili nilang tahakin ng ibang landas. May mga kapitbahay kami na pininsan na talagang aswang na nagmadre, nagpare, ayaw talaga. Pero si Glory, sa halip na takasan ng kanyang tadhana, piniling yakapin ng buong puso ang pagiging aswang. Ang misyon niya, baguhin ang imahe ng mga aswang sa mata ng mga tao sa pamamagitan ng panggagamot, sumabay sa uso at maging makabago. Kinatakutan talaga ako. Pero nilinis ko yung pangalan ko dahil lagi kong nag-stay sa mga simbahan. Lagi nila ako nakikita. Lagi ko nagpapakilala na, hybrid pero nasa simbahan. Hindi raw porket aswang, dapat masama na. Ayon pa sa kanya,
Mas maganda pa sila kumpara sa mga normal na tao. Pero saan nga ba nagsimula ang paniniwala natin mga Pilipino sa aswang? Ayon sa public historian na si Xiao Chua, bago pa man dumating ang mga mananakop sa bansa, ang mga aswang sa Pilipinas ay nanggagamot na gaya ni Glory. Sila ang mga babaylan. So yung babaylan, isa siyang babae, minsan lalaki na nagko-crossdress, na ang ginagawa niya ay siya yung manggagamot ng bayan. So yung traditional na hilot, actually doon siya nanggagaling. Ito raw ang tinuturing na doktor ng bayan noon. Mayroon silang sinusunod na ritual sa panggagamot. Pagdating ng mga Espanyol, nabigyan ito ng ibang kahulugan. Ikinabit daw ng mga mananakop at mga praile ang pagiging aswang sa mga babaylan. Hindi nagtagal, ang mga dating manggagamot, kinakatakutan at pinaniniwala ang mga aswang na naghasik ng kadiliman. Dahil nga ang kalaban ng praile ay yung babaylan, kinabit ng mga praile at ng Spanish yung aswang sa Filipino culture sa babaylan. Ang pakilala ngayon ng mga praile sa mga babaeng ito na sumisigaw, nagcha-chanting, no, at sila ay naghihilot, ay mga aswang. Masasamang babae. At doon nagsimula yung ino-ostracize yung mga hilot, yung mga babaylan, na-ostracize sila at naging kumbaga nagkaroon ng pagbabago doon sa role nila sa lipunan. Para naman kay Father Abe Arganyosa ng Good Shepherd Cathedral, ang aswang ay kwentong kutsero lamang. Nag-umpisa ito sa mga kwentong kutsero ng ating mga magulang na para takutin ang mga bata, para maglumabas ng gabi, no, kinikwentuhan na nakakatakot para sa ganon ay manatili sila sa loob ng bahay. Kasi kung ating pag-aaralan, ang lahat ng bansa halos, lahat ng kultura, lahat ng kasaysayan, merong matinding paniniwala dito. Alam mo, sa Western countries, meron silang mga vampira, may mga werewolves, mga ganyan, may mga Count Dracula. At sa atin naman dito sa ating bansa, aswang. Ang desisyon ni Glory na panindigan ang pagiging aswang ay hindi naging madali. Naglipat-lipat siya ng tirahan. Mula sa Guimaras Island, napadpad siya sa Metro Manila para maghasik, hindi po ng kasamaan, kundi ng kabutihan. Kung saan ako abutan ng panahon at pagkakataon, doon ako. Ibig sabihin, hindi para magstay sa isang lugar, kundi para sa misyon na magpapagamot. Kaibigan kita ngayon, bukas iba na naman. Dahil sa panggagamot, nakilala niya ang nooy buntis na si Rose. Pinaglaruan daw siya ng masasamang elemento, kaya napapadalas ang pananakit ng kanyang tiyan. Naghanap siya ng albularyo at espiritista online upang humingi ng tulong. Nang malaman ni Glory ang kanyang sitwasyon, to the rescue agad ang modern aswang. Sa unang pagkikita lamang nila, tila nagduda pa si Rose dahil mukha raw rakistang Jeprox si Glory at hindi albularyo. Hanggang sa pagkitaan umano siya ng kanyang kapangyarihan. Nagpagamot siya, sinapian pa siya. At dahil sa madalas nilang pagkikita, kalaunay ay naging matalik na magkaibigan ng dalawa. Hanggang sa manganak si Rose, nasa tabi niya pa rin si Glory. Naging magkaibigan kami, nagpupunta siya sa abroad, nagpupunta kami sa mga iba-ibang lugar, sa Katiklan, sa Aklan, di ba, dito, may sasakyan kasi siya. Ang problem lang talaga is, tinanggap niya na iba-iba yung anyo ko. Minsan sobrang bata, tapos pag pinicturean hindi tumatanda, hindi nagbabago, gano'n. Wala raw kaso kay Rose na aswang ang kanyang matalik na kaibigan. Yan ay kahit maaring hindi normal ang kanilang pagkakaibigan sa tingin ng iba. Dahil kay Rose, naramdaman ni Glory na baka handa na nga ang lipunan na tanggapin ang gaya niya. Pero ang saya na akala niya ay panghabang buhay na ay agad naman natuldukan. Ang mister kasi ni Rose, tutol sa kanilang pagkakaibigan. Hindi gusto ng mister niya na makikitang walang mata, maitim ang mata. Noong una, pikit mata raw ang asawa ni Rose nang malaman ang totoong pagkatao ni Glory. Pero agad daw nagbagong ihip ng hangin nang makita mismo ni mister
ang mismong pagpapalit nyo ng kaibigan ng asawa. Iwasan mo na yan, hindi magandang kaibigan ng aswang. Baka may pag walang makain. Pwede ba yun? Magkaibigan tayo. Parang ang sakit-sakit. So, magkahiwalay kami. Hindi man gusto mapalayo sa kaibigan, buong puso niyang tinanggap at inunawa ang naging desisyon ng mag-asawa. Kahit daw aswang, ay hindi rin nakaligtas sa mga hamon ng buhay. Bata pa lang kasi siya, sunod-sunod na daw ang pasakit sa buhay ni Glory. Bukod sa iniwan sila ng ama para sa ibang babae, siya rin mismo ay iniwan ng kanyang kinakasama. Kaya naman si Glory, hindi kinayla na minsan na rin ginamit ang kapangyarihan sa kasamaan. At that was my first na nagkaroon ng second family. Pinakita ko kung anong kapangyarihan meron ako. Hindi siya nagkaroon ng anak na normal. At kung magkakaroon man at mabubuhay ay mamamatay. That was the salbahe days ko. At hanggang ngayon, kaya niya raw maging masama kung nanaisin. Lalo pa kung pangalan niya ang nakataya. Kaya niya rin daw basahin ang nasa puso't isipan ng isang tao. At kung malinis ba ang kanilang intensyon sa kanila. Sabihin mo sa akin lahat ng bagay na totoo, pero yung hindi totoo, doon kita titirahin eh. Yung pagiging patola ko. Patola ko minsan pagka yung pasensya ko, nandun na sa rurok, tapos may makabasa ka pa ng hindi sa teka lang. Pero hanggat maaari, ay pinipili niya pa rin ang maging mabuti. Kahit pa matagal na panahon nang nanggagamot si Glory bilang aswang, may mga duda pa rin sa kanyang kakayahan. Pero mantakin mo, mismong mga medical doctors sa modernong panahon pa pala ang lumalapit at magpapagamot sa kanya. Kapit lang dito, magbabalik ang kapatid nyo. Sa kabila ng maraming pagsubok, nananatili raw na positibo ang pananaw ni Glory sa buhay. Para sa kanya, magwawagi pa rin palagi ang liwanag sa dilim, kaya mas pipiliin niya ang pagiging mabuti. Kaya nga may liwanag at dilim, kaya nga may tinatawag na mabuti at masama, manitira pa rin at matitira ang mabuti. Hindi para awayin ng masama, para gawing ding mabuti ang masama. At dahil nakuha niya raw ng libre ang regalo manggagamot, kahit kailan ay hindi raw siya humingi ng bayad kapalit nito. Lahat ng kanyang serbisyo bilang manggagamot na aswang, libre. Kahit daw sa mga kilalang ospital, mismong mga doktor na ang tumatawag sa kanya para humingi ng tulong. Walang bayad yan, walang bayad. Puro lang ngitian mo lang. Yun ang parating sinasabi ng doktor. May doktor kasi na naniniwala sa albularyo, gawa ng ang magulang nila ay albularyo. At hanggang ngayon naniniwala na nag-i-exist ako. Hanggat nag-i-exist ako, libre ang gamutan sa hospital. Lalo na yung kailangan ng tulong na wala ng pambayad sa doktor. At kung may mag-abot man ng pera para sa kanyang serbisyo, sinisigurado niya na hindi labis ang kanyang kinukuha. Ang kinukuha ko yung enough lang para sa amin. Bilang hybrid, sabi ko, wala naman sigurong hybrid na mukhang pera. Wala rin naman sigurong hybrid na mag-overprice ceiling. Naniniwala siya na ang isang makabagong aswang ay hindi raw mapanlamang sa kapwa. Kung kinakapos man minsan, kahit anong racket, pinapatos niya basta ito ay marangal. Kagaya na lang ng pagdadasal at pagbebenta ng mga agimat na kinukuha niya pa sa tuktok ng banahaw. Siya rin ay nag-online selling din ng mga kagamitan sa panggagamot at ritual. Nagtitinda rin siya sa Quiapo ng mga anik-anik na gamit ng mga albularyo tulad ng anting-anting at agimat. Kung minsan ay inimbitahan pa nga siyang maging konsultant sa telebisyon at mga pelikula. Bago gawin yung pelikula, tinatanong niya muna ako, okay ba to bilang albularyo? Okay ba to sa mga panahon na ito? Ayan. Tapos yung ultimong susuotin ng crew, minsan tinatanong, okay ba to pasuot natin? Maging sa kanya mga racket, sabay sa uso na rin si Glory. Hindi na raw sila magpapahuli ngayon, lalo pat unti-unti na silang natatanggap ng lipunan. Maraming nagsabi sa akin na tanggap kita. Nagpo-post ako lagi eh. Maraming sumasagot. Nagugulat ako kung saan-saan yung sumasagot. Pag pinost ko saan ang location nyo kung tanggap nyo ako, iba-iba. Iba-iba. Iba-ibang location at iba-ibang tao na natulungan ko. Kung matutulungan kita, tutulungan kita. Pero may limitasyon. Huwag sa bisyo. Huwag sa bagay na hindi makatao. Pero ano naman kaya masasabi ng simbahang Katoliko pagdating sa usapin ng modernong aswang? Para kay Father Abe, hindi dapat ituring ni Glory ang sarili bilang aswang.
Puro kabutihan naman daw kasi ang kanyang ginagawa. Hindi siya aswang, tao siya. Dapat magpakatao siya. Hindi siya aswang na nagpapakabuti, kung hindi siya ay tao na dapat magpakatao dahil siya ay larawan at wangis ng Diyos at anak ng Diyos. Ang ating pagkatao ay created by God na mabuti. Di ba sinasabi doon sa Genesis chapter 1, and tinignan ng Panginoon ang lahat ng kanyang ginawa at ito ay mabuti. Ito naman ay sinangayunan ni Xiao Chua. Kung naniniwala silang gumagawa sila ng mabuti, so sa totoo lang, hindi mo tatawagin aswang yun. Baka ano siya, yun nga, ilot, meron siyang kontrabarang yan eh. Yung tawag ng iba dyan. Parang weird lang na ikakabit mo yung sarili mo sa something that is masama. Ina-appropriate na niya yung salitang aswang as something positive. Na yung ginagawa niya ay pangontra sa ibang aswang dahil kung ang tanging makakagapilang sa aswang ay isang aswang. Hindi man naniniwala si Father Abe at Xiao Chua na aswang si Glory. Naniniwala naman silang laganap pa rin ang aswang sa panahon ngayon. Sa ibang anyo at pamamaraan nga lang. Hindi gaya ng ating nakagisnan. Dahil ang aswang raw ay natutukoy sa paggawa ng kasamaan. Hindi pa rin imposible na may ganyang kasamaan sa daigdig natin ngayon sapagkat kahit in modern times, there is still the prevalence of evil. Di ba, may immoralities pa rin, meron pa rin mga taong sumakasamba kay Satanas, meron pa rin mga satanista, meron pa rin active pa rin yung witchcraft, active pa rin yung mga superstitious beliefs, active pa rin yung kriminalidad, mga ganon. Yung mga masasamang elemento sa lipunan natin, sila yung aswang. Baka yung tunay na, yung mga nagtatawag na aswang, sila pala yung tunay na aswang. Sila pala yung tunay na nakasisira sa kaya natin. Sa ngayon, si Glory umaasa at patuloy na naniniwala na kalaunan ay tuluyan na magbabago ang kanyang imahe sa lipunan. Kaya kapalit ng mabuting at hikain ni Glory na makatulong sa kapwa ng walang kapalit, ako na mismo ang nagpadala ng grocery para sa kanya upang suklian ang kanyang serbisyo. Maraming salamat po, Idol Rafi Tulfo, sa munting tulong na ibinigay nyo sa aking pamilya. Patuloy raw siyang tutulong. Naniniwala si Glory na ang pagtulong sa kapwa ng walang hinihiling kapalit ay biyaya ang magiging kapalit. Ang simbolo ng kasamaan ay hindi na susukat sa kaanyuhan, kundi sa nilalaman ng puso. Makikita yan hindi lang sa salita, pati na rin sa gawa. Sa ganitong paraan, makakamit natin ang tunay na pag-unawa at tayo'y makabuo ng isang makatarungan at mapagmalasakit na lipunan. Sa panahon ngayon, mahirap nang basahin ng mga tao. Ang mga akala mo mabubuti, sila pala ang masasama. Ang mga dating kinakatakutan, maaaring sila na ngayon ang pwede mong maging takbuhan. Magsilbi sanang aral sa atin ito. Huwag mapang-husga sa kapwa. At kumilatis ng mabuti nang tayo hindi mapariwara. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.